Bakit may mga taong hindi sumusunod sa sistema, pero sila pa ang kinatatakutan? May mga tao na gustong-gusto ng lipunan, yung sumusunod, tahimik, at hindi lumilihis. Tinatanggap din nila ang mga leader, basta pasok sa inaasahang galaw. Pero may isang klase ng tao na hindi nila kayang kontrolin at doon nagsisimula ang galit. Ito ang lalaking hindi humihingi ng approval. Hindi siya umaakyat sa hagdan na ginawa ng iba. Hindi siya natitinag sa panghuhusga o pressure ng grupo. Sa mata ng iba, kakaiba siya. Minsan tinatawag siyang mayabang, malamig o delikado. Pero ang totoo, hindi siya sira. Tumanggi lang siyang ayusin ayon sa sirang pamantayan ng mundo. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit galit ang mundo sa ganitong klase ng lalaki. At bakit ang pagiging iba ay hindi kahinaan, kundi tunay na kapangyarihan. Part 1, ang taong hindi kayang kontrolin. Ang sistema ng lipunan gumagana sa gantimpala at parusa. Gantimpala, papuri, respeto, pakikisama. Parusa, kahihiyan, pag-iwas, pagkansela. Para sa karamihan, sapat na ito para sumunod sila. Takot silang mapahiya, takot silang ma-outcast. Pero ang lalaking hindi naghahanap ng papuri, hindi rin natatakot sa kahihiyan. Kapag hindi ka na kayang takutin ng sistema, nabubunyag ang kahinaan nito. At ang totoo, galit ang tao sa kahit anong nagpaparamdam sa kanila na wala silang kontrol. Part 2, salamin ng katotohanan. Karamihan sa tao, nakakulong sa buhay na hindi nila gusto. Trabahong kinaiinisan, relasyong nakakapagod, grupong pumipigil sa paglago. Hindi sila umaalis dahil takot silang mag-isa. Gusto nilang makisabay kahit kapalit ang sarili nilang kalayaan. Ngayon, may isang lalaking dumadaan, tahimik, kalmado at kayang mag-isa. At biglang may tanong na sumasakit. Kung kaya niyang maging malaya, bakit ako hindi? Imbis na baguhin ang sarili, mas madali para sa karamihan na maliitin siya. Tinatawag nilang kalungkutan ang kanyang independence. Tinatawag nilang awkward ang kanyang katahimikan. Pero ang totoo, siya ang paalala ng kulungan na sila mismo ang gumawa. Part 3, pagbasag sa lumang sistema. Sanay ang mundo sa dalawang papel, leader at tagasunod. Ang leader, malakas, maingay, kailangan ng tao para maramdaman ang kapangyarihan. Ang tagasunod, sunod lang, umaasa para makaramdam ng seguridad. Pero may isang lalaking hindi pumapasok sa kahit alin. Hindi siya nakikipag-agawan sa leader. Hindi rin siya umaasa sa gabay ng iba. Pinapakita niya na hindi mo kailangan ng sistema para maging buo. At doon nagiging problema. Kapag may taong nagpapatunay na hindi mo kailangan ng laro, nagmumukhang walang kwenta ang buong laro. Part 4, ang katahimikang nakakatakot. Sa panahon ngayon, inaasahan kang magsalita, mag-post, magpaliwanag ng sarili. Gusto ng tao na alam nila kung sino ka para mailagay ka nila sa kahon. Pero ang lalaking ito, hindi nagbibigay ng lahat. Hindi siya naglalantad ng bawat galaw. Hindi siya nagpapaliwanag ng bawat desisyon. Para sa iba, delikado ang hindi nila maintindihan. Kapag hindi ka nila mabasa, hindi ka nila mahulaan. Kapag hindi ka nila mahulaan, hindi ka nila makontrol. At sa mundong gustong kontrolado ang lahat, ang privacy ay nagiging rebelyon. Part 5, bakit mabuti ang galit ng iba? Kung gusto ka ng lahat, ibig sabihin pareho ka lang nila. Ibig sabihin kontrolado ka. Ibig sabihin sumusunod ka sa parehong takot at limitasyon. Pero kung may galit sa'yo, may ibig sabihin yon. Kapag tinawag kang malamig, malamang naglagay ka lang ng hangganan. Kapag tinawag kang mayabang, malamang nakita mo na ang halaga mo. Kapag tinawag kang kakaiba, malamang tumigil ka na sa pagpapanggap. Ang galit ng iba nagiging filter. Inaalis nito ang mga taong mahina, magulo at mapanlamang. At ang matitira lang,
yung totoo at may sariling paninindigan. Part 6. Ang kapangyarihan ng hindi pagiging gusto. Sa mata ng lipunan, madalas kontrabida ang ganitong klase ng lalaki. Hindi dahil masama siya, kundi dahil inuuna niya ang sarili niyang direksyon. Pero sa sirang sistema, ang pagiging kontrabida minsan ay lakas. Hindi mo na kailangang magpanggap para lang matanggap. Hindi mo na kailangang sirain ang sarili para lang mapasaya ang iba. Habang abala ang karamihan sa pagpapasikat, ang disiplinadong lalaki tahimik na nagtatayo ng sarili niyang mundo. Pinapalakas niya ang isip niya, pinapanday niya ang kakayahan niya, pinapalaki niya ang kita at impluwensya niya. Hindi siya naghahanap ng validasyon, resulta ang hinahabol niya. Mas pipiliin niyang respetuhin ang iilan kaysa gustuhin ng marami na wala namang halaga. Ending, kaya bakit kinaiinisa ng mundo ang ganitong lalaki? Dahil siya ang buhay na patunay na hindi mo kailangang sumunod para mabuhay ng maayos. Pinapakita niya na bukas ang pinto ng kulungan at ikaw ang may hawak ng susi. Kung nararamdaman mong hindi ka bagay sa karamihan, huwag kang humingi ng tawad. Huwag mong pilitin ang sarili mo na mag-fit sa hulma nila. Ang tunay na kapangyarihan nagsisimula sa sandaling tumigil ka sa paghingi ng approval. Ang galit nila ay ingay ng sarili nilang tanikala. Ang katahimikan mo, iyon ang tunog ng kalayaan. Hayaan mo silang magsalita. Siguraduhin mo lang na nakatingin sila habang ikaw ay umaangat.